Hoy, halika, pag-usapan natin to. Paano kung ginamit mo yung pre-approved credit card na pinadala sa'yo, pero hindi ka naman pumirma o sumangayon dun sa terms and conditions? Mananagot ka pa rin ba sa lahat ng charges? Ito yung mabilis na pagtingin natin sa kaso ng Spouses Yulo versus BPI, GR No 217044. At teka, kung gusto mo laging updated sa mga ganitong kaso tungkol sa credit card, subscribe ka na. Okay, so itong kaso, galing to sa Korte Suprema. Si BPI kasi, nagpadala ng pre-approved credit cards kina Spouses Yulo noong 2006. Ayun, ginamit naman nila. Kaso, naging delinquent sila sa pagbabayad simula 2008. Siyempre, naningil si BPI. Pero depensa ng mag-asawa, oo, ginamit nila, pero hindi raw malinaw na napaliwanag yung Terms and Conditions o TNC at hindi sila pumayag doon. Una, yung pinaka-issue. Valid ba yung TNC laban sa mga Yulo kahit pre-approved lang yung card, tapos wala naman silang pirmadong application form na nagsasabing, okay kami dito. Pangalawa, anong sabi ng korte? Hindi raw valid. Bagsak si BPI sa pagpatunayan na nabasa at tinanggap ng mga Yulo yung TNC. Kahit may delivery receipt na pinirmahan daw ng isang authorized representative, kulang pa rin yon. Kailangan pa raw patunayan ng bangko na may pahintulo talaga yung representative mula sa mga Yulo. At pangatlo, ito yung mahalagang aral dito. Pagdating sa pre-approved cards, yung bangko, sila yung may responsibilidad na patunayan na natanggap at tinanggap mo yung TNC. Burden of proof, ika nga. Kung walang patunay, hindi pwedeng ipataw yung mga interest at penalty na nasa TNC. Ang pwede lang singilin ay yung principal na utang plus legal interest na lang, simula nung nag-demand letter sila. Kaya nirecompute ng korte yung utang ng Yulos. Sa madaling salita, kahit ginamit mo yung pre-approved card, hindi automatic nakasali ka sa TNC, kailangan pa ring patunayan ng bangko na pumayag ka. Ikaw ba? Sinisilip mo ba yung fine print bago mag-swipe? Lalo na kung pre-approved. Para sa iba pang kwentong korte tungkol sa credit cards, alam mo na, subscribe.